Ladies and gentlemen, it is a great privilege and honor to introduce to you our beloved and respected Father of the Department of Justice, Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Good morning. Wow. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you, the hardworking and dedicated lawyers of the Public Attorney's Office, for your unwavering service to our nation. This Congress is a testament to your commitment and desire to continuously improve your ability to deliver justice, especially to our less fortunate fellow citizens. Sa tema ng ating Kongreso ngayong taon, ang Public Attorney's Office sa Bagong Pilipinas nagbibigay ng maasahan, agaran at karampatang legal na serbisyo sa maralitang Pilipino upang isulong ang karapatang panlipunan. Nakikita natin ang isang malalim na pagkilala sa papel na ginagampanan ng Public Attorney's Office sa ating lipunan. Ang bawat salita sa temang ito ay naglalarawan ng mga pangarap at hadikain ng ating bagong pamahalaan. Ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino, anuman ang kalagayan sa buhay, ay may patas na pagkakataon sa hustisya. Your mandate is not an easy one, providing reliable, immediate, and appropriate legal services to the marginalized Filipinos is a monumental challenge. But it is also an opportunity to demonstrate your resilience, integrity, and compassion. You do not merely offer legal service, you offer hope, dignity, and justice to our fellow citizens who need it most. The goals of the Public Attorney's Office are not just based on laws and regulations. They are rooted in our belief in human rights and social justice, our respect for the dignity of every individual, and our faith that justice is for all and not just for the privileged. Ngayon, higit kailanman ang bagong Pilipinas ay nangangailangan ng mga abogadong handang ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi, mga abogadong nag-aalay ng kanilang talino at tapang upang isulong ang hustisya para sa lahat. And today I'm here in front of you, a testament to faith and resilience, as we earlier said. This is my first time to address an audience made mostly of lawyers. First time. I became a lawyer in 1988. We were the first batch in the Philippine Bar that took up the 1987 Constitution. And ang kasabay ko noon, si Justice Leonen. He was in Section A. Kami mga easygoing nasa Section C. Yung mga masasayang tao sa UP College of Law, Section C nagpupunta yan, hindi nagpupunta sa Section A yan. At kami yung laging magkasama, lalo na pag walang klase. Pag may klase, kanya-kanya. Pero habang walang klase, magkasama kami at masaya. Yun talaga ang buhay ng nag-aral, di ba? Lahat tayo pinagdaanan natin yan. At hindi na natin pwedeng balikan, ngunit ang maganda lang, merong programa ang ating tagapangulo at ang ating Chief Attorney na nagbibigay ng libreng MCLE sa inyong lahat, di ba? Pangilang taon na to ng MCLE? 8 years. Sa DOJ, this year ba? Last year lang kami nagsimula ng MCLE nung nakaupo na ako. At in-offer namin yan sa lahat ng prosecutors. Dati kanya-kanya sa DOJ yan. Buti pa si Chief Pau, Chief Attorney,
ay maaga niyang naibigay sa inyo. Kaya lang ang kakaiba kasi, sa galing ng ating Chief Attorney, ang budget ng PAW pinakamalaki sa lahat. Mas malaki pa yung budget nyo sa Bucor. Di ba? Mas malaki pa budget nyo sa Bucor. Kaya nakakatuwa dahil hindi talaga problema ang papatakbo ng PAW. Alam natin, ngunit sa laki ng ating bansa, kanina iniestima namin, kasama ko yung religious leaders natin sa loob, iniestima namin ang dami ng Pilipinong nangangailangan ng serbisyo ng abogado. At ang by calculations alone, 7 million people need the help of the PAW. Or 7 million people, which includes the families of these within the 7 million people. At kulang na kulang tayo sa tao pa rin. Tama ba? Kasi ang alam ko, maraming punong-puno ang schedule sa inyo. Minsan, apaw-apaw, Monday to Friday. Talagang pag umabsent kayo, ang inyong, pag halimbawa, nagkasakit ng konti, nagkaroon ng sinat, ang inyong load ay dumodoble. Kasi, kailangan balikan nyo yung mga 10 kaso na inyong dinidinig sa araw-araw ay nade-delay, di ba? Baka 10 lang ba? Ilan ba average caseload nyo sa isang araw? Baka kulang pa, no? Oh. Well, you're the busiest lawyers, but of course, because of that, by force of circumstance, we can say, kayo ang pinaka-sharpest. Kasi kayo talaga ang dumadaan sa pagsubok. Di ba? Para kayo hinahasa sa araw-araw. Para kayong kutsilyong hinahasa sa araw-araw. Sa lahat ng pinagdadaanan nyo, sa lahat ng tanong tungkol sa batas, sa lahat ng problema at suliranin ng bawat Pilipino, ay kayo ang unang humaharap. Ang ideya ng Pilipino sa batas at abogado, karamihan PAW na talaga, di ba? Public Attorney's Office ang puntahan ng mga Pilipino. Ang hirap din mag-practice kasi, ano? Di ba yung appellate, pero yung nandun ka talaga sa hustings, sa lower courts, MTC, RTC, MCTC, talagang ang dami mo makakasalubong na judge hindi mo kasundo. Marami kang makakasalubong na abogadong iba ang pakay. At marami ka rin makakasalubungan na kliyenteng hindi naman tapat sa pinag-uusapan. Kaya mabigat din talaga. Kaya dapat marunong din mag-relax ang Public Attorney's Office. Hindi, stress talaga eh. Ang kaaway ng abogado, stress eh. Di ba? Hindi pharma sagot dyan, ha? Kasi yung gamot, minsan sinusobrahan ng gamot ng pharma eh. Ang kailangan natin, yung talagang isang... Tandaan nyo, kayo ang pinamalaking budget sa buong Pilipinas, ha? Sa buong DOJ, kayo pinakamalaking budget. For any office. Sabi ko nga, pati Bucor eh. Eh doon ang alaga noon, 56,000 na, 60,000 na bilang ko, mga convict. Ang alaga ng Bucor. Pinapakain araw-araw yon, di ba? Eh kayo, hindi naman kayo pinapakain. Pinapakain ba kayo araw-araw? Anyway, masarap humarap ulit. By the way, this is the first time I'm facing the public again. Ito yung first engagement ko. Nagka-press conference na ako sa DOJ, pero ito yung first time na may audience na malaki na umaharap po tayo. Kasi sabi ko, this is the best place to come out to. The best people to speak to. Tsaka para kayo mga sponge ngayon kasi you're undergoing your MCLE, di ba? Ako lang ho kasi,
I only went through MCLE for 2 years. Dalawa lang ang pinasukan ko dahil lagi ko exempted. From the time that the MCLE was instituted, ano na ako I was already in government nung talaga naging strict sa MCLE. And as congressman, I was exempted. As governor, I was exempted. Of course, as Secretary of Justice, exempted pa rin tayo. Kaya lang minsan nakakamiss din na matuto pa rin ng lahat ng kinakailangan malaman na bagong doktrina at patakaran sa korte at sa pleadings, at, di ba? Pleading and practice, no? Talagang maganda naman. The Supreme Court is very, very much on top of it. And andiyan ba si Raul Villanueva? Is he here? The court administrator, kaibigan natin yan. Kasi sa JBC, kasama ho yan, ex officio po ang DOJ sa JBC in accordance with our Constitution, nakakasama po namin ang Korte Suprema. And we speak a lot about reforming the legal system. Kaya yung DC-20, yung mga ibang pinaiiral namin na pagbabago, lahat yan in coordination with the Supreme Court. Para hindi naman walang banggaan na masama, dapat talaga magkasundo kung ano ang tapat. No? Kaya malaki ang utang loob natin kay Chief Justice Alexis Bundo. Malaki ang utang loob natin sa kanya. Napakagaling ng kanyang pag-unawa sa mga suliranin natin sa ating justice system. Kaya pagka pinapag-usapan ng isang bagay, talagang pinag-iisipan at inaayos ng, ano magandang sabihin dyan, yung talagang hinuhubog ng maayos para ang ideya ay maging katanggap-tanggap sa lahat at maging praktikal sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya kagaya ng DC-20, na marami ang nagugulat kung bakit lumabas. Pero yun talaga ang naging karanasan ko sa practice. Nakita ko yung hirap na dinadaanan nating lahat sa practice at marahil ay kailangan malimutan ng mga piskal, ng prosecutors, yung ideya na sila ay judge. Kasi nangyayari dyan, half-hearted minsan ang pag-prosecute ng kaso, minsan naman pag hindi half-hearted, dinidismiss nila dahil ang pulis hindi ginagawa ang trabaho. Pero mali Dapat advocate sila, dapat kasama ang prosecutor ng pulis para i-pursue ang justice. Tama ba? Diba? Naranasan nyo naman yan, nagdidepensa kayo Ngayon, mas mabibigat ang hinihingi natin sa prosecutors, ang standard itinaas natin sa reasonable certainty. Kasi napakarami pong nakukulong na wala namang kasalanan. Tama? Kayo naman nagpapalaya niyan, di ba? Napakarami nakukulong na walang kasalanan. Sinabing, pakukulong kita, di ba, probable cause ka lang. Tapos na. May abuse of power na. So, yan po ang mga samut-sari na aming pinagdadaanan dito sa DOJ. At alam niyo naman, lahat na salbahe, kalaban natin dito Lahat na salbahe. Pero ginagawa natin lahat upang mapaayos ang ating lipunan. Ang mahalaga, mayroong public attorney's office na nandun na siguraduhin na ang karapatan ng bawat Pilipino ay mayroong proteksyon mula rin sa batas. Diba? Kayo po yan. At nais ko lang magpasalamat sa inyo, itong sabi ko, itong aking pasinaya, kumbaga, na muling paglabas sa publiko, na napakagaling naman ang audience ko. Isang malaking karangalan po na maglingkod sa inyo. Maraming salamat. And now to confer an award to our guest of honor, may I call once again the Chief Public Attorney. These Lady Justice Statuette and Certificate of Appreciation are given to our awardee in deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interest of its clientele. Given on the occasion of the 8th MCLE Accredited National Convention of Public Attorneys, signed by Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD, Chief Public Attorney.